Pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho? Pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa. Ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalo ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayan. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Asam Siroselos dito na sa New Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Naging minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahal ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and walk on with hope in your heart. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. One. Matanda na, sana'y di tayo magbago.
bago. At pwede rin kayo makiduet kay Randall tuwing Webes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? Good evening Philippines, magandang gabi sa iyo Luz Biminda, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Abay oras natin sa Udyat, alas 8:10 ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre po sa inyong programang Tropa, no? Syempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At syempre po Rosel Lopez, ang inyong magiging katropa, ang inyong magiging kagunners, ang inyong magiging kuya, ate, bunso at Friends of Eagles. Tataka kayo, no? Na-miss nyo ako, no? Alam nyo, mga kapatid, alam nyo, marami tayong inaasikaso, kaya at bihira po tayo makapag-live streaming, no? Pero to mga susunod, magiging na tayo ulit, active na, ika nga. Marami tayong itang inaayos. Sasabayan ko pa na shooting ng Batang Quiapo. Nanonood ba kayo ng Batang Quiapo? Makikita nyo ko ron. Yung aking sine, baka ilalabas pa yung mga by May pa, ha? By May pa. Abangan nyo yung aking senaryo doon. Bueno mga kaibigan, magandang gabi sa ating lahat at syempre sa inyo, sa ating mga netizens, sa ating mga Dabar Cats at syempre sa ating mga kagunners, no? Yung ating One Gun Pilipinas, good evening. Especially, nakita ko sa aking monitor si Admin Corixman, si Idol, no? Ating Idol Corixman, no? At yan, nanonood sa atin. Abay, nambola pa, oh. Talaga naman to si Corixman, oh. Ha? Ikaw ang gwapo, ha? Ano nga sabi nila, may kahawig ka raw, eh. May kahawig ka raw, Admin Corixman, eh. Ha? Siyempre, tsaka si ngayon mga idol ko sa One Gun Pilipinas, ikaw, tsaka si Press Asher Maghinang. Abay, palakpakan nga natin sila, Mr. J. At siyempre sa technical side, si Mr. J. Good evening, Mr. J. At siyempre po si Rads Encarnacion, ayan, nanonood sa atin. Magandang gabi sa iyo, Rads Encarnacion. At siyempre si Philip Reyes Makaisab, si Kuya Philip, ayan. At hindi si Boss Macmac, naku, nanonood sa atin. Ito pong anak ni Barangay Kagawad, Sanidad Pineda, ayan, magandang gabi sa iyo, Boss Macmac.
At syempre si Ate Luningning Pahayag, no, ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa lungsod ng Malabon. Magandang gabi sa iyo, Ate Ningning. At ganyan din yun, si Corixman, yung ating admin ng One Gun Pilipinas. At syempre si Kuya Julius Miguel Saludes, ayan, nanonood din sa atin. Magandang gabi, mga kaganers natin to. No, sabi ni Julius Miguel Saludes, good evening po Sir Rosel, watching from OGP. O kita nyo, Hong Kong, hanggang Hong Kong ho, napapanood ang Millennial Online TV, partikular, yung pong mga ginagawa ng One Gun Pilipinas. Syempre, kamiyembro natin yan eh. Kita nyo, may One Gun Pilipinas sa Hong Kong, ha? Isipin mo, adi, laging naka-chopstick to si Kuya Julius Miguel Saludes. Ako hindi ako marunong mag-chopsticks masyado eh. Pero okay lang, kaya naman, nakakapag-chopstick. At si Michael Canelas, ayan, good evening daw, sabi niya. At sabi ni Corixman, si Aping daw ang kamukha ko, sir. Sabi ng basher po, huwag ka maniniwala ron, ha? Huwag ka maniniwala sa basher mo, ha? Admin Corixman. Alam mo, ganyan talaga pag ang puno, kasabihan, kapag hitik sa bunga, abay binabato. Ha? O at least, pagpalagay na, sabihin natin, Aping Daldal, bakit siya ba? Sino kamukha? May kamukha ba siya artista? Wala. Edi ikaw na. Siya, wala pa lang kamukha artista, ikaw meron, di ba? At si Marco Yu Alday, ayan, good evening po, Sir Rosel Lopez from One Gun Pilipinas, National Capital Region. Ayan, kita nyo. NCR, kaya nga nationwide eh. Meron tayong Hong Kong, meron tayong Qatar, meron tayong US, di ba? Yan, sina Tads Daily. Nandiyan ang ating One Gun Pilipinas sa US, ayan. Ayan, din nga, ito, NCR. Meron tayong Bulacan, meron tayong, tawag dito, San Juan, di ba? So, yan, marami tayo, milyon-milyon na ang miyembro ng One Gun Pilipinas, kaya po binabash na. Ganun talaga yan, admin. Kaya mo sila magbash, mamatay sila kababash nila. Kasama ko pa daw si Modjako. At least isipin mo, Aping Daldal, meet Modjako. O saan ka pa? Sila, walay sila. Di ba? Tads Daily, OGP USA. Yun nga sinasabi ko, di ba, US. Ayan, si Philip Reyes Makaisa ba, nanonood sa atin. Ayan, so mga kaibigan, ayan, magandang gabi sa inyo. Si John Francisco ng OGP USA, kasama rin natin, ayan. At yung nag-birthday, sino ba yung nag-birthday? Admin Corixman, yung nag-birthday kailan lang. Nakita ko yung binati nyo eh. Bueno po, sa lahat po na nagbe-birthday sa mga miyembro ng One Gun Pilipinas, happy birthday po sa inyo, no? Sana marami pang birthday ang abutin nyo, no? At ayan, si Toto Max Sakdalan, ayan, nanonood din sa atin, si Toto Max Sakdalan. At alam nyo ba kung ano pag-uusapan natin ngayong gabi? Ha? Si John Francisco, magandang gabi raw, Kuya Rosel, OGP Italy. Kita mo? Kaya sabi ko sa inyo, ang OGP, nationwide na. Kita mo, may OGP USA, Italy, merong Hong Kong, may Qatar, etc. whatsoever. Saan ka pa? Ayun, happy birthday daw kay Ran Bahe. Ayan. At magandang gabi rin, sabi ni Rolando De Sanito, ang ating OGP Pangasinan chapter. Ayan. Good evening po, Sir Rosel Robert. God bless, sabi sa atin ni Philip Reyes Makaisab. Alam niyo ba, mga kaibigan, mga katropa, mga kaganers, ngayon po ang pag-uusapan natin, yung pong ginawang pagtalakay ni Admin Corixman. Ito po yung recorded earlier, no? Yung pong lahat ng mga gun owner, yung na-engage ka na, nakabaril ka na, nagamit mo yung firearms. Ano ba ang dapat gawin ng isang gun owner na na-engage na, no? Yan ang tinalakay po ng ating Admin Corixman. Pakinggan nyo mabuti kasi ito po yung lagi sinasabi ng ating mga namumuno sa OGP, ni President Asher Maginang, ni Admin Corixman. Ito po lagi sinasabi, kaya siguro ko wala na akong pagkukulang ang OGP kung sakali man ang mga gun owner na-engage na. No? Yung bang nagamit na yung kanilang firearms, nakabaril. Ano ang dapat gawin? Ayan, One Gun Pilipinas, sabi nga, laganap na tayo. Elizabeth Zabanal from OGP. Kita mo, may Japan. Mushine. Arigato. Kita mo, palakpakan natin ang mga taga-Japan. Meron akong pinsan dyan sa Japan eh. Nandyan din sa Japan. Ako marunong ako mag-Japan, Corixman. Ikaw ba marunong mag-Japan? Paano pagka yung kinausap ka ng kaganas natin sa Japan, maintindihan mo ba? Ako may alam ako. Ano sa Hapon ang kotse mo to? English, is this your car?
O, sa Hapon yun, Tokoto. O, di ba? O, sa Japan yung handsome. O, kamukha ko. O, di ba? Ha, kita mo, ha? O, yan ang mga natututunan ko sa wikang Hapones, sa wikang Japan, ha? Kita mo. Yung, is this your noodles? O, sa Japan yan, Mikimoto? Oh, yun ang sinasabi ko sa iyo, Corexman. Ba't mag-aaral ka rin ng lengguwahe ng Japan? Okay na ako, baka saan tayo mapunta mga kaibigan? Mukhang napunta na tayo dito sa Pork Chop Duo. Oo, Pork Chop Duo yun. Yan. Ito mo, sabi ni Toto Magsakdalan, good evening po si Rosel Lopez. God bless po sa lahat. Mabuhay ang OGP family. Ayan, palakpakan nga natin ang OGP. Ayan, ako po madalas ako sa Gapan. Gapan mo, Besia yun. Maawatak, Basit, nga Ilocano Manong. Oh, won. Oo, Ilocano pala. Ilocano ka ba, Corexman? Sabi naman ni 1 November, mabuhay ang OGP Cagayan. Iyon sinasabi ko, may OGP Cagayan pa tayo. Kaya nga sabi ko, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa rin. Ayan, natawa si Corexman. I like the kamukha ko. Ayan, kamukha ko, pagwapo. Pagkapangit, kamukha mo. Ayan. yun. Tawa ni Toto Magsakdala na yun. Love it, sabi ni Corexman. Ayun, sabi ni Corexman, love it. Ayan. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Oras natin sa Hudyat, alas 8:20 na ng gabi, Philippine Standard Time. Yung nga tulad sinabi ko sa inyo, pag-uusapan natin yung tinalakay po ng ating admin Corexman. Pakinggan nyo mabuti. Kahit hindi po miyembro ng One Gun Pilipinas o miyembro man, pakinggan nyo po yung pagtalakay na gagawin dito na ginawa ng ating admin Corexman para may matutunan po kayo, no? Alam nyo, ma-engage kayo, maging PNP, PNP personnel, sundalo, siguro tinuturo na yan doon, pero ganun pa man, pakinggan nyo pa rin para may kaalaman din tayo, no? Ayun, si Boss Jim Babas Ramos ng Net25. Ayan, nanonood sa atin. Boss Jim, magandang gabi sa iyo. Welcome sa programang Tropa. Ayan. Natawa si Corexman. Wahaha. Soon, OGP Planet Mars. O, kita nyo, ang OGP bukas makalawa nasa Planet Mars na. Isama na natin yung Pluto. Admin. Admin Corexman. Tsaka yung Mercury. O, sama na rin natin yan. Pati yung Venus. Saturn. Sama na natin yan. Ayun. Si Boss Jim Babas Ramos po ay isang technical engineer dyan po sa Himpilang Net25. Ayan, si Boss Jim Babas Ramos. Okay mga kaibigan, huwag na nating patagalin at itunguhin na natin yung ginawang pagtalakay po ni Admin Corexman doon po sa isang gun owner, no, na kapag na-engage na, nakabaril na, nagamit yung baril yan, ano dapat gawin, no, ng isang gun owner. At yun, si Jamer Ardena, ayan, magandang gabi po mula sa OGP Rizal. Ayun, yung ating mga OGP Rizal. Ayan. So mga ka-OGP, mga ka-gunner, sa pakinggan nyo to. Yung ginawang pagtalakay ng ating admin Corexman tungkol po dyan sa pagka na-engage na ang isang gun owner o nakabaril na, ano ba ang dapat gawin ng isang gun owner. So malaman natin. Di ba? So pakinggan natin, huwag kayong kukulap at pwede kayo magbigay ng inyong opinion, suggestion para maiparating natin. At hindi, ngayon, nanonood si Corexman. Malalaman niya at pwede niya sagutin dyan sa ating live chat box para malaman nyo. Narito po. Mga kapatid, salamat po sa mga nakaantabay na mga kapatid natin sa One Gun Pilipinas, mga kapatid ko. Thank you for watching. No? Kumusta po kayo? At masyado tayong busy kaya hindi po tayo nakakapag-live, no? But at any rate, ayan po, at live tayo ngayon. At meron po tayong mahalagang pag-uusapan na naman, no? So, ganito lang po tayo rito sa OGP, no? Pag may mga medyo nakukompuse ang mga member, magla-live tayo, at syempre we have to explain, no? Kailangan nating magpaliwanag at magbigay linaw, mga kapatid ko, no? Ganito po ang ating ginagawa na sa loob ng sobra 2 taon na, no? Almost 2 years of doing this to serve our member dito sa One Gun Pilipinas, no? At sana po patuloy pa rin po kaming nagiging makabuluhan sa inyo, lalo po sa mga nanonood nating miyembro, no? At sana po nakakatulong yung ating mga ginagawang mga ganitong programa para po lalo tayong hindi magkamali.
sa mga desisyon natin. At, lalo na po patungkol sa paggamit ng baril, mga kapatid, napaka-importante niyan, no? Opo, napaka-importante niyan para sa ating mga gun owner, no? So, sabi nga po natin, hindi po tayo nagbaril para tayo ay mapahamak, no? Bagkus, ang intention natin nung tayo ay nag-purchase ng baril ay maisalaba yung ating buhay at buhay ng ating mga minamahal, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating pamilya, mga kapatid, no? So, salamat po, no? Ayan, at dumadami na yung mga nanonood. Salamat po. Pakishare na lang po, mga kapatid, no? Pakishare na lang po sa ating mga GCs at sa inyong mga FB groups natin para po marami tayong maabot, no? Ayan po. Maraming salamat po sa patuloy na pakikiisa sa One Gun Pilipinas, mga kapatid. Ayan. Si Sir PMA, always watching, sir, watching while on duty po, sir. Member po, OG3 from NCR 2. Ayan. Sir Michael Domingo from Isabela, no? Sir Oscar de los Reyes, Sir Jessel Carrion, at ang ating Aldrin Hara Umandam ng Philippine Marine Reserve at member ng Team Alpha, Sir Aldrin. Magandang tanghali po, no, sa inyo. Thank you very much for tuning in, mga kapatid, no? Ayan. So, pakishare lang po bago tayo magsimula, mga kapatid ko, no? At magtataka kayo, tanghaling tapat tayo nag-live, ano? Meron pong kaunting discussion dun sa ating FB group. Marami pong nag-PM, gustong malaman kung ano ba ang opinion natin dito, no? Anyway, yung atin pong for the past 2 years already, pinapaliwanag na po namin paulit-ulit yung kahalagahan po ng elemento ng self-defense, no? For so many po na yan, i-live natin, paulit-ulit nating itinuturo naman yan, mga kapatid, no? So, at again, siyempre, dahil paulit-ulit din na naitatanong, sa abot ng ating makakaya, mga kapatid, sinusubukan nating sagutin yan, no? At magbigay linaw naman, no? Opo, napakahalaga po sa isang katulad natin na nasa advokasya na maipaliwanag kung ano ang ating stand at ang ano yung ating paniniwala bilang mga responsible gun owner at bilang OGP, kung ano yung ating pananaw, no, sa mga sitwasyon, mga pangyayari, insidente. Pero siyempre, hindi po yan personal opinion natin. Yan po ay may pinagbabasehan, no? Opo. Tayo po ay nakaangkla, no? Nakaangkor tayo dun sa kung ano yung sinasabi ng batas, no? At ano ang mga importanteng bagay na bukod sa ito'y nakaangkla sa batas, yung mga importanteng bagay na dapat nating malaman na sa tingin natin, mga kapatid, ay maglalayo naman sa atin sa kapahamakan. So, dito sa One Gun Pilipinas, it is a combination of our legal knowledge, our decision making, di ba? Yung ano ba yung nangyayari sa ground, no? Ibig sabihin yung nangyayari sa totoong senaryo, no? Yun po yung gusto naming sana na maipaunawa sa mga kasama natin at mga kapatid natin dito sa OGP. And disclaimer, mga kapatid, ito po ay kami po dito sa One Gun Pilipinas, lagi nating pinapaliwanag. We are concerned about our member only, no? Hindi po tayo nagre-representa ng buong komunidad kasi po napakalaki niyan, mga kapatid, at hindi po natin yan sakop. Ang ating ano lang po ay concern yung ating mga member sa OGP, mga kapatid. So, sana maliwanag po ito, mga kapatid, ha? Ayan ay disclaimer natin. At ako po, ang opinion ko naman po rin bilang isang kawani ng Bureau of Jail Management and Penology, it is not the opinion of my agency, no? Hindi po yan ano ng opinion ng BJMP. Yan po ay aking personal opinion.
Yan po ay sinasabi ko in accordance to my personal knowledge, not hindi po involving my agency as jail officer, as BJMP employee, no, as government employee. Hindi po ganoon, mga kapatid. So maliwanag po, mga kapatid, no, maliwanag ito po. Good afternoon po, sabi ni Sir Joel Barameda na ito ay One Gun Pilipinas NCR to si Sir, if I'm not mistaken, no. Hindi tayo nagkakamali, mga kapatid. So sana maganda po yung paki-comment kung maganda po yung dating ng ating audio, mga kapatid, no. Sana walang problema yung ating audio, no. Sana po maayos ang dating ng ating audio, mga kapatid, no. Yan, meron na tayong 24 na viewers. Thank you for watching po, no. Salamat po, mga kapatid. Yan. At syempre, bago tayo magsimula, magpasalamat tayo sa ating mga partners, no, dito sa One Gun Pilipinas, no. Syempre, nandiyan po ang Lock and Load Philippines, no. Andyan po ang Reloaders Gun and Ammo Trading ni Kuya Ronelio Tarok, Lock and Load Philippines ng ating Ma'am Pam Uyami, no. Yan, maraming salamat po. At of course, kasama rin natin ang Armscore, no? Ang Sienas event place ni Boss JDM ng Antipolo Rizal, no? Ang Jacketero Holster, ang Hiraya Eco Leisure Park sa Aguilar, Pangasinan, ang Jetro International, The Gun Store, at saka ang El Pibles Guns and Ammo ni Ma'am Libet Pible, ang Team Cats ng Sir Jun Catalan at Ma'am Maria Joana Catalan, no? Ang Spike Tactical ni Sir Spike Morales from Cebu, no? At kasama din natin ang Lucas Tactics, no? At of course, ang RS Layton Trading Incorporated, no? Producer po ito ng mga world class, no? Top of the line Kevlar helmets at vests, no? And plates, no? For our protection. Sabi nga ng RS Layton Trading Incorporated, we protect the people that protects you. Yan, mga kapatid, no? Ngayon lang daw nakasabay si Sir Gerard Baniked sa live dahil busy. Yan, opo. At alam nyo naman, siyempre, may mga kanya-kanya tayong pinagkakaabalaan sa buhay. Hindi puro OGP lang, ano? Siyempre po. Sir, correct, have a blessed afternoon. Mabuhay ka, sir. Mabuhay OGP, mabuhay tayong lahat. OGP Bicol Chapter. Yan, Sir Ronaldo Kidip. Magandang hapon po sa inyo. Magandang tanghali. Opo. So, yun, mga kapatid, no, bakit tayo nag-live ng ganitong oras, no? Napaka, nito, hindi to yung madalas nating oras ng pagla-live. Pero sometimes we do it kasi nga, kapag there are, may questions arise from postings or ganito na sa tingin natin ay dapat pag-usapan, ayan, nagla-live tayo para magbigay linaw, mga kapatid, no? So, yan naman talaga ang trabaho ng OGP. Sabi ko nga po kanina, no, hangga't maaari, tayo, bigay linaw tayo sa ating mga kapatid, no? So, mawala yung mga agam-agam, yung mga magugulo nating pag-iisip, confusion. Sometimes, alam nyo, confusion is normal, no? Pag may napanood tayo, may nabasa tayo, at kailangan lang nating paano ba natin ito itatagalog, yung i-digest, no? Kailangan nating tunawin lang, no? Na mahimay, mga kapatid. Himayin natin, So, there was a posting, no? Huwag na natin banggitin, no? Nandoon naman sa FB group, no? Na pag tinutukan daw tayo, pag hindi daw tinutok at binunutan tayo ng baril at tayo ay binagbantaan na tayo ay papatayin, huwag na raw natin hintaying itutok, no? Dahil tayo daw ay baka maunahan, no? So, meron din nagsabi doon na, sabi niya, Sir Corik, sabi niya, medyo, ito basahin na lang natin, mga kapatid, at let us read it sa words mismo ng ating membro, no? Ang sabi niya ay, ito, no? Teka lang, ha, mga kapatid, no? Minsan po, napakadaling magsalita, no? Sa totoo lang po, napakadaling Sabi niya, no, ni Corixman, it's bitter daw, no? Baka it's better na.
It's better na lang siguro himas rehas kaysa nabaon sa ilalim ng lupa. Hehehe, sabi nung tao, no? Ayaw ko na pong babanggitin yung pangalan, no? That's enough, no? Na yun yung comment niya, no? So, ang sinagot ko naman po ay sabi ko sa kanya, kaya lagi natin ipinapaalala ang Article 11 ng Revised Penal Code. Yan po yung tatlong elemento ng self-defense. Upang tayo ay magkaroon ng tamang pasya kung tayo ay malagay sa isang sitwasyon, no? Sabi ko po dito, at tayo po ay nagtuturo din ng de-escalation at verbal containment upang makaiwas sa engagement. Kaya nagtuturo rin tayo ng skills at pagpapahalaga sa shot placement para may engagement tayo, kaya natin patunayan sa hukuman na ito ay purely self-defense, mga kapatid, no? So yun po yung ating isinagot, no? Opo, at sinabi ko rin doon sa tao, marami pong paraan, sir, na wag mauwi ang sitwasyon sa barilan o patayan, sir. Sabi ko rin sa 18 years ko po na serbisyo maging sa loob ng kulungan, na kadalasan ay sanay sa katayan ng tao ang mga nakakulong. Nagagamit po ang de-escalation or verbal containment. Hindi po lahat ng pagkakataon, dahas agad ang gagamitin natin, sir, sabi ko. Sa bandang huli, ikakasira ng buhay natin. So, yun po yung aking paliwanag, mga kapatid, no? Oo. So, sumagot naman yung member, no? Sana, sir, sinabi ko rin sa kanya, sabi ko, sana, sir, mapanood nyo ang mga live namin sa OGP para po mas maunawaan nyo ang katuruan natin dito sa grupo po. Sabi ko, no? Sumagot naman po yung member, no? Sabi niya, thank you sa always paggabay at pagpapaabot ng aral sa mga gun owner, no? So, yan, sabi ko naman, kapag may opisina na tayo, mas marami pa po tayong maituturo. Kasi dito po, very limited, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng mag-lay tayo ng cards dito. Not all person watching us sa live ay may mga mabubuting puso. Pasensya na po kayo, no? Opo, solely, gusto po namin talagang mapulblas namin ng turo ay talagang yung mga member na namin kasi kilala na namin kayo, we have your identity with us, mayroon kayong record, so alam namin na kayo po ay responsible gun owner kasi kayo po ay may record namin, kayo po ay nasa database namin, no, mga kapatid, no? So yun, hindi po ito malabong paliwanag, mga kapatid, no, na kaya po tayo nagtuturo ng mga skills. Shot placement, eto tayo nga po, ako'y tinatawanan. Pag nagtuturo, ba't pa dalawa-dalawang bala lang, no? Yan po ay nakadesenyo para po sa ating self-defense purpose, no? Yung dalawang bala pa po kasi kaya pa nating i-justify yan. Pero pag pinutukan na po natin yung 3, 4, 5, 6 o inubos natin yung isang magazine sa isang tao, paano natin yan patutunayan na self-defense? That's overkill, mga kapatid. So kung dalawang bala yan na ipasok nyo sa tamang pupuntahan ng bala, yung bala natin pumunta sa tamang parte ng katawan na manyu-neutralize siya na hindi niya na tayo maatake, kaya po natin yan tindigan sa hukuman, no, mga kapatid. Kaya dalawang bala po madalas ang conditioning ko sa training. Kasi sa self-defense po, as much as possible, yung dalawang bala po nyo na yon ay capable na i-incapacitate po yung ating attacker, no? Yung ating aatake sa atin or sa mga mahal natin sa buhay, mga kapatid. So yun po yung design niyan, bakit laging dalawa, no? Kaya marami akong kritiko dyan, bakit dalawa-dalawa lang daw yung putok, no? Tapos sasabihin ko daw, maganda yung baril. Sa dalawang putok ko na tumama ng alpha yun at nagdikit, hindi pa po ba maganda yung baril, mga kapatid, no? Sa pananiwala ko. Ibig sabihin, accurate na po yun. So sa performance, doon na po natin malalaman pag pinutok-putok natin ng paulit-ulit kung magjajamba o magloloko, mga kapatid. Pero yung tumama ka sa first 2 shot na hindi mo naman baril yun, that's a good evidence na yung baril po ay maganda dahil accurate naman po, no? Nga po. So, yung ibang aspect niyan, reliability or other durability, malalaman na lang po natin yan later on, no, mga kapatid, no? Habang tayo ay pumuputok, mga kapatid. Pero sa ngayon po, hindi na po ganun kahirap mag-research, no? May mga YouTube, may mga kakilala tayong magagaling sa baril na pwede natin pagtanungan, no? Iba na po yung panahon, no? Ang dami na po tayong sources of information, no? Opo. Parang na-meet na kita, sir, sa Tomas Morato sa Capre this bar. I don't know, no?
Parang hindi po yata ako nagbabar, sir, no? Sir Tata Olats, no? Opo, Freddy's Bar, no? Kung restaurant yan, pwede siguro. Pero kung beer house yata, sir, hindi po yata ako nagbe-beer house, sir, no? Opo, siguro kung pupunta man ako sa beer house, hindi ako iinom. Baka may kinausap lang na tao. Pero Freddy's Bar sa Tomas Morato, I don't remember po, sir Tata Olats, no? Madalas po yata ako dyan dati, nakakapunta ako sa Tomas Morato, dun sa Cafe Mesa yata yun, yung restaurant po, Mesa. Dahil taga dyan po yung aking student sa Barel, si Sir Reginald T. No? Si Sir Reginald T po ay isa sa executive ito ng GB Shoes sa Marikina, Sir Tata Olats. No? Opo. Until now, kaibigan ko pa rin ang Sir Reginald T. Siya nga pala, salamat po sa GB Shoes, no? Na-sponsoran po tayo ng tactical boots nila at saka yung wet look po na ginagamit ko sa uniform. Thank you very much, Sir Reginald T. at saka sa company president po ng GB Shoes. No? Salamat po. So yun, that's the reason why we are teaching shot placement. No? We develop the confidence of a shooter. No? Yung confidence po kasi that would pag may confidence po kayo, doon po kasi yung presence of mind nyo kahit po magulo na po yung scenario, no, yung situation, no. Sir Spike Morales ng Cebu, magandang tanghali po. Thank you for watching po sa mga kapatid natin sa Cebu. Ako po hindi rito, hindi po ako nagsasalita dito na ito'y opinion lang, mga kapatid. With my 18 years in the service, alam niyo po, sa kulungan, hindi po maiiwasan yung kaguluhan dyan, no? Opo. So many experience na pinagdaanan ko, aabot na po sana dun sa no? Talagang sabi nga natin, magkakatayan na, magpapatayan na, no? Pero bakit po natin nape-prevent? Bakit natin siya nape-prevent? That's the power of communication, mga kapatid, no? Yun yung papaano natin i-settle down, i-cool down yung mga tao, yung mga emotion, pababain po yung mga kanilang mga damdamin, no, tsaka yung mga init ng ulo nila, no. It's very hindi po ganoon kadali, mga kapatid, sa totoo lang. Pero I myself, mga kapatid, nagamit ko po yan sa kulungan, no. I started mula Nabotas, I went to Parañaque City Jail, I went to Quezon City Jail, to Manila City Jail, no. So, most of the malalaking kulungan po ito, no. I went to Bucor, Bureau of Correction, way back 2019, no. I was then assigned sa Bucor po sa Reception and Diagnostic Center po as assistant director for RDC and DRD, no. Yan po, hindi ako nagsisinungaling, mga kapatid. Pwede niyo pong i-google, no. Ayan, 2019 po ako po, Enrico D. Velasquez, i-google nyo. Ako po yung naging deputy director po ng RDC-DRD ng Bureau of Correction way back 2019, no. So sa 18 years ko po na ito, mga kapatid, assigning from different jails here in Metro Manila, no, in NCR, marami na pong pagkakataon na nagamit ko po yung de-escalation and verbal containment na yan, no. So, kaya po kanina sinagot ko yung member natin, nasabi ko, there is, marami pong paraan para hindi tayo umabot sa engagement, no. Kaya nga po tayo ay nag-create ng formula rito. Ano bang sabi natin, no? Assess and evaluate plus verbal containment / de-escalation equals zero engagement. That is based on my experience, mga kapatid. Based on my experience po yan. At marami tayong member dito sa OGP, yung mga turo natin, ginawa na po nila, mga kapatid. Take note po, ginawa po na nila. Ang isa po sa magandang insidente rito na nagawa nila yung ating formula na yan, ay Sir Miko Cruz po ng One Gun Pilipinas Rizal. Yung iba po kasi hindi recorded, na i-share lang sa atin yung story, no? Pero yung kay Miko Cruz po, Miko Cruz, nakinig po kasi ang bata. Ang sabi natin nung araw, bumili kayo ng CCTV na merong audio, no? So kung magkakaroon ng palitan ng words, ng salitaan, naririnig po ang boses ninyo, no? So that is safe, no? Safe po 'yon. Ibig sabihin, doon pa lang malalaman kung kanino galing ang provocation, mga kapatid. Sa palitan pa lang ng salita. At sa maraming pagkakataon po, itinuro na namin, mga kapatid, por Diyos por Santo po. Marami na po.
kaming live dito sa self-defense, no? At, ito po, nagamit ng mga member natin several instances, several occasions. Like for instance, pinaka-the best po itong kay Miko Cruz. Dahil maririnig nyo yung sinasabi ng member natin na umuwi ka na. Alam niya, pero nakatutok ang baril at gunpoint, may itak po yung tao. Pwede na pong barilin ng kasapatid natin, no? Yung taong nag-aamok at may dalang itak. Bakit hindi po niya ginawa? Mga kapatid, no? Bakit hindi niya ginawa? Kasi nga po, nakuha pa niya sa verbal containment. Nakuha pa niya sa de-escalation. Like what I did po sa mga experiences ko sa kulungan, no? Sa pilitan, no? Civilian po ang Sir Miko Cruz, no? Huwag mo niyo pong baka sabihin, hindi sir, leya ka, train ka dyan eh. I don't believe so, mga kapatid, kasi marami na tayong member na gamit nila. It is a matter of how we going to apply it in real situation, mga kapatid. So, that is a matter of how we are going to apply that in real situation or real scenarios, mga kapatid. Presence of mind, no? At don't get emotional. Pag nasa ganito pong sitwasyon kayo, lagi nga namin pinag-uusapan, nabi ko nga kay AJ, when emotion is high, intelligence is low, mga kapatid. Hindi po kayo makakapag-isip ng tama pag sumabay po kayo sa pagtaas ng emosyon. Maliwanag yan, mga kapatid, no? Maliwanag po yan. At wala naman sigurong dedebate sa atin dyan, no? Pag alam niyo po, yan po ay katotohanan, no? Pag tayo po ay nagiging marahas at maging emosyonal, hindi po tayo nakakapag-isip ng tama, mga kapatid. Sana po, naintindihan nyo kami, no? Sana po. Now, going back, no? Ang sabi dun sa live, sabi dun sa video ay, huwag mo nang hintayin na, iangat yung baril, no? Para itutok sa'yo, bago ka hindi umaksyon, no, mga kapatid. Bigyan ko po kayo ng sitwasyon, no? Bigyan ko po kayo ng sitwasyon. Meron po tayo isang gwardiya na member sa Bulacan, no? Duty siya sa gabi. Duty, panggabing duty po itong kapatid natin taga Bulacan na gwardiya, no? While on tour of duty siya sa tapat ng establishment, may lalaki pong may dalang sumpak, no? According to him, nung una, sukbit daw yung sumpak, may hinawakan na, no? So, sumpak nung tao at shotgun ng ng gwardiya, no? But they have the same caliber, no? That is 12 gauge, mga kapatid, no? Magkaiba lang ng forma, pero that is both chambered ng 12 gauge ammunition ng shotgun. So, dumaan po dun sa harapan nila yung mama, no? Na galit, nagmumura, may hinahanap daw pong tao. So, yung member natin, kumbaga, siyempre, initial reaction, sabi niyan, may load yung shotgun niya, no? At may hawak na, na sumpak itong tao, itong galit na may parang hinahanap daw, no? So, pati sila, minura, mga kapatid, no? Piniay sila. Kasama rin siyang isang gwardiya. Piniay silang dalawa. So, sabi nung member natin, sir, sa totoo lang, gusto ko nang putukan. Kasi baka mamaya itutok sa amin yung yung sumpak. So yan, pasensya na kayo, naglolo ko yung signal, no? Come on. Hey, why? Excuse me po, no? Naglalambing yung aking baby, no? Magandang po. So, I'm gonna live now. Yeah, later, after daddy. It's just just a moment, okay? Alright? Okay, so yun. I'm going to do a part 2 of my gadget. Yeah. For a while. Mamayang gabi na, anak ha, das daddy's making live, okay? Watch ka muna ng TV, alright? Pasensya na po, no? So, yun na po tuloy tayo, no? So, ibig ko sabihin po, sabi niya, sir, sa totoo lang, feeling ko delikado na yung buhay namin, no? Kasi nga, siyempre, may sumpak na. At saka same caliber na po yun, mga kapatid. It's either it's a real shotgun or it's a makeshift sumpak, homemade gun. They have the same caliber, no? Delikado po, no? And anong ginawa po ng member natin? Sabi niya, sir, naalala ko yung sinasabi niyong verbal containment, no?
de-escalate. Huwag banggain ng apoy ang apoy. Sabi niya, banggain ng tubig ang apoy. Yun po kasi ang turo natin. We do not fight fire with fire. We fight it with water. Please, it's noisy, okay? Sorry, it's noisy. So, sabi natin, ang turo po natin sa OGP, we do not fight fire with fire. We fight fire with water, mga kapatid, no? So yun po, kinausap ng maayos nung ating kapatid na security guard, no, from Bulacan. Sabi niya, sir, wala po dito yung pasensya na po kayo. Wala po dito yung hinahanap ninyo, no? So, at ganon, nagbaba ng salita. So umalis na po yung yung mama na parang walang nangyari, mga kapatid. So that is the time na tumawag na lang po ng police yung mga security guard natin. So, good story to tell. Wala pong nangyaring engagement. So, mahirap po bang gawin, mga kapatid? Hindi po mahirap, mga kapatid. It is a matter of how we going to handle a particular situation. At wag po tayong maging emotional, wag tayong sumabay dun sa heat of the moment kung tawagin natin yung init ng sitwasyon. Wag nating sabayan yan. Kaya nga again, we should fight fire with water, not fire, no? Talagang magliliyab po kayo pag pinagsalubong nyo yung dalawang apoy, mga kapatid. Maliwanag po sana, mga kapatid, no? Maliwanag po sana ito. Same thing with Sir Miko Cruz, no? Nakatutok at ng baril at gunpoint, may itakang tao. He has all the means to shoot the guy, no? Kung titignan nyo po, malapit na, pwede na siyang mataga. Pero nakuha pa rin ng Sir Miko Cruz yung yung paraan na ito po ay hindi aabot sa patayan, sa katayan ng tao, no? At very commendable po yung yung act ni Sir Miko Cruz. Kapapanganak po ng asawa niya, no? Opo. Alam niyo po, siyempre pag nanganak po ang asawa niyo, may malaking gastos 'yan, mga kapatid, no? At siyempre instead of nanganak ang asawa mo, mag-paternity leave ka, mag-alaga ka ng anak mo, tulungan mo ang asawa mo. Eh kung may kaso pa, no, mag-aabogado pa kayo, no, ay another issue to, na naman, no. Pero kagandahan po nung kay Sir Miko Cruz ay documented po, maganda po yung at lahat po ng tinuro natin, sinabi niya, dun sa, rinig po sa video, umuwi ka na, ganito, huwag kang lalapit. So, there is verbal warning. Sabi niya, umuwi ka na sa taong may itak. Ibig sabihin, he's not really willing to engage, mga kapatid, no? So, he's giving that opportunity po doon sa taong may itak na wag pong lumaki pa yung situation, no? To diffuse the situation. So, kung susugod po talaga yun sa kanya papalapit, na-exhaust na po na lahat ni Sir Miko Cruz yung kanyang effort not to end up with engagement. Kahit siguro ako po, naniniwala ako pagdating sa piskalya po yun. Pag nakita ng piskal po yung video, I'm sure madadrop and close po yun. Kasi that is po yun, purely self-defense. Dahil una pa lang, sinasabi na ng Miko Cruz, umuwi ka na, huwag kang lalapit, baka mabaril kita, baka mataga mo ko. So, he's not really into engagement. Ibig sabihin lang po. Kahit umabot pa po yan sa judge, kasi po documented yan, na talaga in-exhaust mo na lahat ng effort. At unang-una po, hindi ikaw ang unlawful aggressor, no? Opo, walang aggression on your part. Walang provocation on your part. Pumasok po yung tinatawag na complete self-defense, mga kapatid. Yung complete self-defense po. Kasi kailangan po kumpleto yung tatlong elemento para po magamit natin ang defensang self-defense, mga kapatid. Kailangan po magamit natin yung nag-e-exist po. The three elements of self-defense should and must be present in order to use it as a defense, as valid self-defense, complete self-defense, mga kapatid. Unlawful aggression, reasonable necessity,
lack of sufficient provocation on the part of the one defending himself, no? Sa maraming pagkakataon, ituro na po natin, no? Yes, sir. RJ Villasencio from BPI Makati. Magandang tanghali po, sir, no? So, kailangan po maging maingat tayo sa pagdidesisyon, mga kapatid. Huwag po tayong magpadala lang sa ating presumption, no? Opo. Ano ba yung tinatawag na presumption, no, mga kapatid, no? Presumption. Tingnan natin sa definition, huwag tayong mag-define ng sarili lang natin, no? Meaning ng presumption, no? An idea that is taken to be true and often used as the basis for other ideas. Although it is not known for a certain. Yan po yung presumption, no? Pag inisip natin ako, hindi ko naman kontrolado yung utak niya, baka barilin ako niyan, no? Baka barilin ako niyan, baka patayin pa ako niyan. Hindi ko hawak yung utak niya. Alam ko ba kung kontrolado ko ba ang isip niya, baka mamaya barilin niya talaga ako nung binunot niya baril niya, no? So, is that presumption po? Pakisagot po sa mga nanonood, presumption po ba yon, mga kapatid? Yung iisipin mo na pag binunutan ka, babariling ka na, presumption po ba ito, no? Pakisagot po, mga kapatid, baka may gusto pong sumagot sa inyo dito sa live, no? Opo, talaga bang ito po ay presumption, no? Presumption po ba yon, yung papatayin kita, Juan de la Cruz, binunot yung baril, pero parang akmang babariling ka, pero binunot lang, no? Papatayin kita. Presumption po ba yun na papatayin ka niya talaga? Talagang papatayin ka ba niya? Alam ba natin kung papatayin niya tayo o hindi? May kasiguraduhan po ba? Please, pasagot po kung yan ay presumption o yan ay ano lang, ating conclusion, no, na tayo ay babarilin nga, no? And who knows ba, tama naman, sino bang nakakaalam kung babarilin ka o hindi, no? Pakisagot po, mga kapatid, no, kung huwag po kayo mag-alala at ito po, we are open to that, no? Maganda po 'yon, maganda pong tanong 'yon. Hindi ko naman kontrolado ang isip niya, no? Kung babarilin niya ako o hindi, no? Sana po, participate po kayo. Pwede po kayo mag-comment, mga kapatid. Huwag po kayong matakot, huwag kayong mahiya, no? Maganda po itong pinag-uusapan natin. Ito po ay makakatulong sa atin para lalong mapalawig pa natin itong topic ngayon. Opo. Ulitin ko po yung definition ng presumption, no? An idea that is taken to be true and often used as the basis for other ideas. Although it is not known for a certain. Hindi to sigurado kung ano, kaya po presumption nga, mga kapatid. Ang tanong, lahat po ba ng nagbantang babarilin niya yung kausap niya o yung kaharap niya at bumunot ng baril, namamaril nga ba? At ang susunod na tanong, pwede ba talaga niya tayong barilin? Dahil nagbanta siya, pwede bang mangyari talaga? Sir, baka barilin talaga ako, sir. Kailangan ko talagang bunutan. Opo. Kailangan ko talagang barilin kasi binunutan na ako, sir. Hihintayin ko pa bang babarilin ako? Yan po yung argumento doon sa posting, no? Yan po yung argumento. Pakisagot po, mga kapatid, meron po kayong gustong no, i-share, no, sa ating at about what is presumption, no? So parang walang gusto mag-comment, no, mga kapatid. Pwede naman po kayo mag-comment. Wag po kayo, wala pong mali at tamang sagot dito, mga sir, mga ma'am, no? Anuin natin muna na to, pag-usapan natin tong ano ba tong presumption na ito. At how sure are we nga na hindi naman tayo babarilin, no? At binunutan na nga tayo. Gaano ba tayo kasigurado nga? Hindi natin kontrolado yung isip ng tao, mga kapatid, no? Opo. Ito ba ay presumption lang ba talaga to? O talagang may basis ba tayo na kapag hindi ka pa tinutukan, hindi ka dapat bumunot, no? Saan ba talaga nang gagaling ito, Admin Corix, no? Medyo mahirap sagutin, no? Siguro parang gano'n, ano? Sir Rodrigo Espinosa, please comment po down below. Ito, magaling si Sir Rodrigo. Alam ko matalino to si Sir, no?
Sana may input, no? Paikutin natin itong topic, no? Opo. Presumption nga lang ba yun? Kailangan na tayo mag-react? Tama po, Sir Palalab Ebol. Tama po kayo. Kung ano'y lumalabas sa nguso ay siyang laman ng puso. Totoo po yan. Oo. Hindi natin kayang itago yan, mga kapatid, kung ano yung nasa isip natin at nasa puso natin. Kasi lumalabas po yan ng kusa. Tama po si Pastor Palalab. Thank you, Sir Pastor. Magandang tanghali po. So, yun po. Naku, wala na yatang gusto mag-participate. Huwag po kayo mahiya. Okay lang po kayo mag-comment, mga kapatid, kung ano po yung opinion nyo sa presumption. Dapat ba talagang bumunot agad, no? Ay, mamaril agad tayo ng tao pag tayo ay binunutan na. So, yun yung tanong, no? Talagang... Oo. Presumption, no? Ituloy natin, ano? Yung susunod na according to dictionary. Ito, ano po ito, sa Oxford to, no? Pwede nyo po i-google, ano? Hindi po ako nag-iimbento ng ano. Ito po, kaya binabasa natin, ano? I-google nyo po yung presumption. Dun sa second definition, ano? Ito po. Sana wag po ma-offend yung mga kapatid natin, ano? Kaya po, we do not really, I don't really, agree with presumption, no? Bukod sa ito po ay uncertain kasi not known for a certain, eh. Hindi po ito sigurado, mga kapatid. Mamimili lang tayo sa sigurado at hindi sigurado, pero for sure, pipiliin nyo yung sigurado, no? Doon po sa number 2 definition ng presumption, meron po siyang sinasabi rito, no? Sana po may Google nyo, no, yung presumption, dito sa Oxford Language definition, no? Nakalagay po sa number 2 definition. Ito po ang sinasabi niya, mga kapatid, no? Behavior perceived as arrogant, disrespectful, and transgressing the limit of what is permitted or appropriate. No, grabe, di ba? Ulitin ko po doon sa pangalawang definition ng presumption. Ang number 1 po, an idea that is taken to be true and often used as the basis for other ideas. Although it is not known for a certain. Ibig sabihin, hindi sigurado. Sa number 2 definition niya or description niya, what is presumption? Ito po ang sinasabi, mga kapatid, ano? Behavior perceived as arrogant, disrespectful, and transgressing the limit of what is permitted or appropriate. Ibig sabihin, kapag nag-presume ka, lumalagpas na po kayo dun sa dapat lamang, mga kapatid. Yung nararapat at dapat lang, what is appropriate. You're transgressing from it, lumalagpas po kayo doon. O, alam naman natin, pag tayo ay lumagpas sa tama, yun po ay mali na, mga kapatid. Pag tayo ay lumagpas sa kung ano ang sinasabi ng batas, yun po ay mali na, mga kapatid. Uulitin ko po, ang unang definition ng presumption, an idea that is taken to be true and often used as the basis for other ideas, although it is not known for certain. Hindi sigurado. The second definition, behavior perceived as arrogant, disrespectful, and transgressing the limit of what is permitted or appropriate. Maliwanag po ito, lumalagpas na po tayo doon sa nararapat lamang, no? So, transgressing the limits, no? So, when you use words that transgress, paglagpas na po yun doon sa isang bagay. Meaning, kung batas yan, lumalagpas po tayo sa sinasabi ng batas. So, kung lumalagpas tayo sa sinasabi ng batas, ito po ay paglabag sa batas, mga kapatid, no? Opo, mga kapatid. Yun po yun, no? Presumption, no, mga kapatid. Bong Sumalyo Bingko, Admin Corex, base sa experience noong sinabi niya, babarili niya, biglang bunot at binaril niya agad ang yung tao. May mga ganong situation po, no? May mga ganong situation po, kaya nga po tinatanong ko kayo kanina at buti sumagot kayo. Ganito po kasi, ang tao po, kapag hindi po yan na-trigger,
Hindi po yan na basta-basta nga umakyat yung init ng ulo. At hindi rin naman na hindi pa siya sumasabog. May pinatawag, may boiling point po rin kasi ang mga tao. Ito po yung ano no, yung punto na talagang sasabog siya. That's the time po na talagang mamamaril yan. Pero alam niyo po, kapag kayo po sa sitwasyon na yan, ay kahit di baril kayo at sir, pasensya na po kayo. Tinuro na namin ito before, mga kapatid. Eh kung kayo po ay talaga nakipagmurahan pa, babarilin po kayo niyan. Tinignan nyo ng masama, minura nyo, o kaya sinabi nyo, di mo naman kaya iputok yan. Doon po, madalas namamaril po yung tao pagbunot. Napahiya na, na-trigger na, nagpunta na po siya sa sagad na sitwasyon, yung boiling point niya, na-trigger na siya. I myself, mga kapatid, ito, Sir Bong Sumalyo, another experience of mine. Way back 2000, I think that was 2009 or 10, no? Opo. Na nakasabay ko po yung ano, no, yung may nakasabay ako diyan sa may Oroqueta Street, no? So, pag andar ko po, tumalsik po yung putik doon sa ano, no? Tumalsik po yung putik doon sa sasakyan ng isang tao, ay, hindi ako magkamali, parang ano ang kotse, I don't remember kung ito ba ay hindi sportibo, hindi crosswind, parang yung Toyota na ano po, bago dumating yung yung Innova, kasabay po nung mga adventure na sasakyan, kundi ako nagkamali. Tumalsik po yung putik, pag-andar ko, may lubak po na tumalsik yung putik sa Pagbukas po ng bintana ng sasakyan, minura po ako Nagpakilala pang pulis, no? Opo. PI ka, hindi ka magdahan-dahan. Sabi siya. Tumalsik po yung putik doon sa pintuan ng ng kotse, no? Opo. Ano bang kotse ito? Yung parang pumalit po sa Tamaraw yan, Opo. Nakalimutan ko yung pangalan ng Toyota na vehicle na ito. Opo. Opo. Tumalsik po, no? Minura po ako, tapos nagpakilala pa pong pulis, Piniyaya ko, Sabi ko, sir, pasensya na po kayo, hindi ko po sinasadya. Sir, pasensya na po, hindi po ako lalaban. Pero yung mama po, nagpakilalang pulis, pero hindi po mukhang pulis yung itsura, no? Opo, pero usually po, pag yung mga nambubuli sa kalsada, nagpapakilalang pulis, Kaya nga kawawa rin minsan yung mga tropa natin sa PNP, no? Yung mga tropa nating law enforcement. Kasi madalas nang nambubuli sa kalsada, nagpapakilala pong pulis, no? Opo. Opo. Yun po yung madalas na totoong nangyayari. Yan, Ribo, tama sir, Sir Eli. Na po, Toyota Ribo, naka-Toyota Ribo. Ang kotse ko po nun, di po ko magkamali, yung Kia Pride na LX po, talagang ex-taxi pa yung kotse ko nun, mga kapatid, no? During that time, parang talaga nag-aral pa ako mag-drive nun. Kaya talagang yung coaching ginagamit ko, yung sobrang luba. Kasi sabi ko, no sir, Rebo po, Sir Joel Barameda Rebo. Opo, yung kotse ko po yung talagang ex-taxi na po yun. Kia Pride LX po, yung may puwit na Kia. Yung may likuran po, ex-taxi. So, we don't know kung may baril yan o wala, no? At ako po may baril, no? Ang dala kong baril ko po noon yung aking 45, no? Pero hindi niya po nakikita kasi po parang naka-jacket ako noon, nakabukas lang yung bintana Pero yung 45 ko, actually hindi siya nakasukbit pala nung time na yun, nasa ilalim ng hita ko. Dati po kasi pag nagdadrive ako, ginagawa ko po, tinatakpan, nakapantalon ako, tatakpan ko lang, nakapatong lang po sa hita, ilalim ng hita ko yung 45 ko, no? Pero kung mayabang tayo, baka po yun, ibang sitwasyon yung kalalabasan nun. Baka binunutan ko ng baril yun or sabihin ko, pulis ka ba talaga? Doon na po magkakahiyaan mga kapatid kung totoong pulis nga or whatsoever o kaya civilian gun owner na nagpapakilala lang na pulis. Marami pong pwedeng maraming pwedeng mangyari. So dahil lang po dun sa talsik na yon at hindi tayo nagpakumbaba, baka po nagbarilan po kami ng mama kung hindi rin po tayo nagpakumbaba, no? So, yun po sinabi ko, sir, pasensya na po kayo, hindi po ako lalaban, pulis po pala kayo, no? Pasensya na po kayo, no? So, hindi na po humaba yung senaryo, no, mga kapatid.
So, yung sinasabi po na bubunutan, alam nyo po, may nag-trigger na ano doon, nag-trigger na situation. May isa doon na hindi nagpaubaya, hindi umunawa, mga kapatid. Kaya umabot po doon sa tinatayan, tama si Sir kanina, yung sukdulan, umabot doon. Walang nagpakumbaba. Kaya nagbangga yan eh. Magbabangga po kasi talaga yan pag may isa dyan na hindi nagbigay. Bangga yan. Magkakaroon talaga dyan ng head-to-head, ano talaga yan. Collision, sabi nga. Walang nagbigay eh, walang umiiwas eh. Sabi nung isa, hindi ako iiwas, right of way ko to. Ako, hindi rin ako iiwas. Bahala ka sa buhay mo. Boom! Dalawang kotse, bangga po yan. It's no difference, mga kapatid. Diba? Saka, ano yan, sa batas may tinatawag, the principle of, ano yun eh, the principle of last clear chance, no? Tawag nila. Last clear chance po, na ibig sabihin, isa sa inyo dapat talaga yung iiwas, iilag. Pero walang umilag, bangga parehas, mga kapatid. So, ego pa rin, mga kapatid. Yan po rin yan, mga kapatid, no? So, hindi po ako naniniwala na wala pong paraan na makaiwas sa engagement. Kasi I myself, mga kapatid, sa kulungan mismo, mas matatapang po ang tao doon. Mas may mga napatunayan yan kaysa sa inyo, no? Kumatay ng alagad ng batas, kumakatay rin ng tao. Andun sa kulungan namin eh. Ang nabotas, may ganyan po akong incident, mga kapatid. During my time po, hindi pa halos puro nakakulong sa Nabotas City Jail nung time ko, puro mamamatay tao yan. Diba? Pero bakit po na-diffuse ang situation? Bakit po? Bakit po, mga kapatid? May mga bagay po na kaya natin kunin sa usapang popo. Bakit tayo tatayo? Yan po yung akin. Kaya yan po yung sineshare ko sa inyo, mga kapatid. At ako po, masaya ako dahil marami na tayong member na nagamit nila itong mga tinuturo natin. Nagamit nila ito. Lalo po itong kay Miko Cruz. It is one of the best incident po na nangyari na hindi umabot sa engagement. Kaya nga po, pag may office na tayo, isa po sa gagamitin naming visual, yung ating visual aid, yung lecture, yung video mismo ng Sir Miko Cruz. Hindi kasi namin pwedeng i-publish dito sa FB yun, no? So, gagamitin namin training tools yun sa mga lecture na talagang effective po yung ating de-escalation and verbal containment. At hindi lang ito pang leya, pwede po ito sa civilian. Depende po yan sa inyo kung paano nyo po i-apply. Kasi tinuturo naman namin kung paano, mga kapatid, no? Sana po maliwanag, mga kapatid, no? Opo, ayaw namin kayong mapahamak. Kaya nga po kami nagsasayang ng mga oras dito na nagtuturo. Siguro kung kakwentahin natin yung inubos ko rito na data sa pagla-live ay di ko na alam kung magkano, sir, ma'am, mga sir. Yung oras, panahon na inubos ko sa pagtuturo rito. Kami ng admin AJ. For what purpose po? Maitama po yung inyong mga prinsipyo at ideya nang hindi po naman kayo mapahamak, mga kapatid, no? Yun po yun, mga kapatid. Yun po. Andyan po ang batas at atin pong iuunawain lamang at tignan natin yung mga totoong sitwasyon. Additional knowledge on application of techniques and methods, approaches, no? Mahirap po maging isang responsible gun owner kasi marami po kayong i-consider, no? Marami po. Pero pinasok niyo po ang gun ownership, mga kapatid. At dito po sa One Gun Pilipinas, yun po yung pinipilit namin i-cater sa inyo. Kaya nga po, makikinig na lang po tayo, mga kapatid. Tapos pag kayo ay nalalabuan, magtanong kayo kung ano kaya po namin sagutin sa abot ng aming makakaya. Wala pong ganitong grupo na magtiyatyaga sa inyo, mga kapatid, na ganito. As of now, wala pong ganitong nag-exist na grupo na gagabayan po kayo all the way, no? Everything under the sun, sinasagot po ang mga katanungan ninyo. I don't know if there is an existing group like us na ganito po yung ginagawa na nagmamalasakit sa mga members. Let me know kung meron po, no? For 2 years, we're spending so much of our time and effort to serve you people, no? Ang kapag kayo po ay napahamak na, siguro po wala na kaming kasalanan kasi we have done our part. Kung nakinig kayo or hindi,
It's your decision, mga kapatid. It's your decision. Yes, yan po yung sinasabi ko, Sir Bong. Pag sinabing bimunot na ng baril, sinabi mo, hindi mo kayang iputok yan. Diyan na po. Meron nga po kaming kwento niya, nakwento ko na last time, yung bata na, na taga-balot, yung inaalagaan namin. Ginagamit namin yun pag naghahanap kami ng pugante nung araw, no? Binaril ng security guard doon sa balot tondo. Shotgun po, no? Sinatgun yan sa muka, no, ng security guard. Eh, ano ba naman sinabi ng bata? Sabi niya, di mo kayang putok yan, mamang guard. Pinutok po sa mukha niya, sabog po yung ulo ng bata. Kaya nung nilagay po sa kabaong, selyado po yung kabaong, warak po yung mukha ng bata eh. So ganun, no? Sandali lang po. Hello, Tol? Oo, Tol. Ang balita. Tol, call ako 5 minutes, Tol. Nakalive ako, Tol. 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 So, pasensya na po, mga kapatid, at may tumawag lang. So, yun mga kapatid, no? Na-trigger eh. Biro mo, sabihin ba naman na di mo kayang putok yan, no? Pakasaka-saka pa dyan. No? Napahiya yung gwardiya, marami nakakita, marami nakarinig. Sabog po yung mukha ng bata, no? Shotgun, no? Pwede po tayong gumamit ng mga words para ma-diffuse, maibaba po yung tension, no? Ganun yung kami nyo, bro. Pasensya na kayo, hindi ako lalaban, no? Like what yung experience ko ron sa nagpakilalang pulis. Sabi ko nga, sa tingin ko, hindi po pulis, eh. So, kaming mga nasa law enforcement, ramdam po namin yung totoo sa hindi totoo, no? Opo, isa lang po yung training namin, mga kapatid, eh. Isa lang po, no? Ramdam namin yung peke sa totoo. So, we cannot, ewan ko lang po, ito po, sa ko lang po ito, sa experience ko. Alam po namin, eh. Sa tingin ko po, hindi totoong pulis, no? Pero I do not know, kung mamaya may baril din talaga, kahit civilian o kung sino man yun, may baril yun. So, kung tinanong ko, kung pulis ka ba talaga, saan ang ID mo? Ginanon ko yun. Siyempre, na yun, matitrigger na siya doon. Ayaw na niyang ma-verify kung pulis siya o hindi. Kung totoong pulis siya, pwedeng maglabas siya ng ID. Pero sa tingin ko nga, I doubt na pulis po ito kasi po, iba po eh. Iba po yung pakiramdam, no? Kung may baril yun, barilan po yun. Pwede pong umabot sa ganun. Magkatapat na po yung kotse namin. Ito po ako, yung Kia, ito po yung yung Revo. Minumura po niya ako nun. PI ka. Hindi ka magdahan-dahan. Actually, sarado nga yung bintana niya, binuksan pa niya. Ako naman po yung kotse ko na walang aircon, kaya nakabukas po yung bintana, mga kapatid. So yun. May mga paraan, no? Yes, sir, dudes skinins, sir. Oo. Pero pag tayo po, ang mode natin, tayo po, ganito kasi, no, mga kapatid, no, i-explain natin sa inyo, no? Kapag ikaw ay fighting mode talaga, it's like you're hunting. Naghahanap ka talaga ng engagement. Pag gano'n yung ng mindset ng isip mo. Pero pag kayo po ay naka-mindset na defense, alerto kayo pero you are not about to hindi po kayo ang magiging mag-o-offense. You will wait for be the one attacking. Ma'am, nakakulong sa Quezon City Jail. JO1 ako noong 2014, no? Until now, hinahatid ko pa ng escorting sa Malabon. Nakadalawang balik na po ako sa Quezon City Jail, no? Umalis po ako ng Quezon City Jail 2016 January. Bumalik ako ng Quezon City Jail September 2021, nakakulong pa rin siya. Pumunta ako ng Manila ng 2022. Bumalik po ako ng 2024 ng May sa Quezon City Jail. Nandun pa rin siya. Ine-escortan ko pa rin po doon sa Malabon, RTC, mga kapatid. Por Diyos, por Santo po. Iniwan na siya ng asawa niya, namatay na po ang anak niya. Wala na siyang pera, dati may lawyer siya. Ngayon wala na siyang abogado, pauna ang abogado niya. Still, wala pa ring desisyon po ang korte, no? Murder, mga kapatid. Sabi niya, sir, sana di ko na lang binaril. Ultimo po, namatay ang kanyang anak. Hindi niya napuntahan sa lamay, no? Opo.
Kasi iniwan na siya ng asawa niya. That's the painful part of being macho, no? Being matapang and being brave, no? Yun po yung masyadong matapang tayo. We have to think of all the consequences of it. Sooner or later, we will suffer, no? Ang masakit pa dyan, most of the time, pati family nyo mag-suffer. That is why we do not really encourage na kayo po ay mapunta sa ganong situation. As much as possible, de-escalation, verbal containment, assess and evaluate, zero engagement, mga kapatid. Otherwise. By the way, sana po, alam nyo, so many live and At siyempre, marami rin pumapasok na bago rito. Kaya nga pag ganito, may mga ganyang posting. Talagang naliligo tayo ng tanong. So, huwag po kayo mag-alala at sa abot ng ating makakaya, tuloy-tuloy po itong ating mga programa. No? Ang gusto lang po namin, sana maitama po yung ating pananaw, yung mga prinsipyo at ideas natin. Para hindi tayo mapahamak, mga kapatid. No? Tama po, you cannot fight hate with hate. Hate is not the answer, but humility do. Tama po. Kaya nga po dito, sabi nga natin, pati psychological intervention, spiritual intervention, we are doing that. Kasi pag natuto na tayong pakambaba, nalalayo lalo tayo sa mga engagement, sa mga awayan, sa mga troubles, no? Most of the times, guns don't kill people. It is our ego, mga kapatid. It is our pride who kills people, no? Maski naman sa Amerika, yan din ang turo naman sa kanila, no? And most of the time po kasi nakakatakot talaga ang tao kapag nagkabaril yan na iba po yung prinsipyo, no? Iba po yung prinsipyo. Talagang a guy with a gun with dangerous mindset, 'di ba? It's like a monster yan, parang halimaw po yan, no? So nakakatakot, no? Nakakatakot po pag ganyan, no? Para sasabog yan anytime, any moment, no? Hindi natin alam kung ano pong mangyayari. So yun po, no? At ganito po mga kapatid, kung nakatutok o hindi ang baril, tandaan po ninyo, hindi po tayo ang magbibigay ng opinion diyan. Ang hukuman, mga kapatid, ang korte. Ang korte po. Ang korte po, ang hukuman po, ang nag-a-appreciate ng mga ebidensyang pinapresenta sa korte. Hindi po ang opinion natin, itong mga social media opinion. Korte pa rin po, mga kapatid, ang magsasabi na, hindi sir, nakatutok na yan Ay hindi pa nakatutok, kaya binaril ko na. Lahat po ng sasabihin natin dito sa social media, it will become an opinion. Hindi po yan court decision, mga kapatid. Kaya po ang itinuturo namin dito, yung tatlong elemento ng self-defense, at tinuturo natin yung de-escalation and verbal containment. Pero po yung sabihin natin nakatutok o hindi nakatutok ang baril, hindi po natin kayang sagutin yan individually kahit po abogado pa kayo. Kasi po, at the end of the day, yung law, yung abogado, yung batas, yung hukuman at yung hukom ang magdidesisyon kung pwede o hindi. Kung yan ay tama o hindi. Ebidensya pa rin po ang mangingibabaw at kung papaano ito i-analisa at ma-appreciate ng hukuman. It is how the court will appreciate your evidence presented, mga kapatid. So, wag natin guluhin yung mga isip ng mga tao. Korte pa rin po. Hindi po yung public opinion, mga kapatid. Yung public opinion po, malayong-malayo po yan sa court decision. It is either RTC decision o Supreme Court decision or Court of Appeal decision. Malayo po yan sa mga sinasabi lang natin dito sa social media. Kaya po dito sa OGP, maingat kami. Kaya nga sabi namin lagi, binabaon namin sa isip ninyo yung elemento ng self-defense, yung what to do in case of ganito, ganyan. At ano bang dapat gawin para makaiwas. Yun po yung aming ginagawa. Opo, Sir Abigail Saludes. Marami pong paraan, Sir Abigail Saludes. Hindi lang po yan. Opo. Kaya nga po pag may opisina natin, ituturo po namin yan. Pati yung manner ng pananalita, yung gate, no?
how to assess a person kung talagang ano ba to, engaged ba siya o hindi. May mga telltale sign po yan, mga kapatid. We cannot say it, we cannot tell it dito sa live. Sabi ko nga po sa inyo, hindi lahat ng nanonood dito ay mabubuting tao. No? Open ano po ito, open ang ating FB group, yung ating live. So, pag nagturo po tayo sa office, that's the time po na ituturo namin yung mga dapat nyo pang matutunan, mga kapatid namin, na mga member sa One Gun Pilipinas, mga kapatid, member sa One Gun Pilipinas. So, mga kapatid, sana po ulitin ko, it's not for us to make an opinion na sa tingin natin tama. Kapag nagkaroon po ng isang issue or kaso, tanging ang korte, hukuman lamang ang siyang makakapagbigay ng tamang desisyon. Kung nagkamali po ang lower court, ang RTC, pupunta sa Court of Appeal. Pag nagkamali pa rin doon, aakyat po yan ng Supreme Court. That is the time na masasabi natin, ito po yung sinasabi ng batas. Tandaan niyo po, ang Supreme Court decision will form part of the law of the land. Ang Supreme Court decision po, kapag ito ay nailabas na, kasama po ito na batas na dapat na maging basihan ng mga susunod pang kaso or precedent cases, no? Sana po maliwanag, mga kapatid. So, yun lamang po, mga kapatid, at mahaba-haba na yung ating live. I need to do something, mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po nakapagbigay linaw tayo. One Gun Pilipinas, together we care. To God be all the glory po. Mag-iingat tayo palagi. Ayun, so mga kaibigan, at sana may napulot po tayo doon po sa ginawang pagpapaliwanag, pagtalakay ng ating admin corexman ng One Gun Pilipinas tungkol po doon sa pagka na-engage na ang isang individual o isang gun owner, ano ang dapat gawin. At syempre, kinakailangan talaga pagka ikaw isang gun owner, nandyan yung tinatawag nating maximum tolerance, no? Hindi po pwedeng sige-sige ka lang, etc. No? Hindi po pwede yun. Oo. So, katulad nga yan, kung kwento ni Corexman, meron siyang ine-escortan until now, no? Na murder ang naging kaso. Siyempre, nakabaril na ilang dekada na, hindi pa rin tapos ang kaso. Well, sa kabila po na naglabas nga ng isang memorandum circular before pa, no? Nung tayo nakabit pa ng Supreme Court, na kinakailangan iresolba ang isang kaso within 6 months, sabi. Pero hindi ho nangyayari. Bakit? Hindi ko alam, ha? Kasi, ano ba trabaho ng mga judge, di ba? Ng mga huwes. Kada hearing. Bakit kinakailangan matagal ang reset? Di ba? Hindi ba po pwedeng every week i-reset ang hearing? Di ba? Ewan ko, bakit gano'n na nangyayari na nagiging matagal ang pagdinig na isang kaso sa atin dito sa bansa, sa ating hukuman. Samantalang noon, naglabas na ng circular order o circular circular ang Supreme Court, ang mataas na kapulungan ng Korte Suprema, na dapat sa sala ng isang judge sa bawat local na RTC, Regional Trial Court, MTC, kailangan resolba within 6 months. Sabi noon pa yan, pero hindi ho nangyayari. Ayun, so mga kaibigan, sa oras na alas 9, ha? Alas 9:28 po ng gabi, Philippine Standard Time. Sana may natutunan tayo, no? Kailangan talaga, kahit hindi ho gun owner, kahit sa pribadong individual, kailangan meron tayong tinatawag na maximum tolerance. Huwag masyadong minute ng ulo. Siguro, pwede yung medyo high pitch ka ng konti, pero huwag yung iba dyan kasi matitigan lang, namamaril na, nanununtok na, nananaksak na, di ba? Ako sa totoo lang, si Corexman, kung makakaharap nyo ng personal, makakausap nyo, sasabi nyo, si Corexman, ganito, ganyan, di ba? Kung hindi mo kilala, pero mabait to si Corexman. Nalilibre ng lunch yan eh. Hindi, mabait to si Corexman. Ganyan lang si Corexman, ika nga, kumbaga sa bata, hyper, bibo, no, ganun lang si Corexman. Okay, at mga kaibigan, at bago natin tuloy magtapos, no, magandang gabi sa ating mga kaganyas. Hindi ko na kayo iisa-isay, ang dami. Ang dami nating nanood eh.
At yun nga, shoutout na lang natin. Ayun, si 1 November. Mabuhay ang OGP Cagayan. Good evening, sabi niya. Tapos si Toto Max, nabati natin si Boss Jim Babas Ramos. Ayan. Soon to tapos si Jamer Ardena, ayan. OGP Rizal, ayan. Tapos si Gerardo Banikid, si Boss Jerry Banikid. OGP La Union, ayan, si Boss Jerry Banikid. At si Michael Canelas, ayan. Magandang gabi, Sir Corix. At si Ma'am Elizabeth Sabanal, Mega Love, shout out, Idol Corix Man, ayun. Si Marco Yu Alday, good evening po, Sir Corix Man. At si Tads Daily, ayun, yung ating OGP USA nanonood din. Ayan, si Tads Daily is watching. Panoorin nyo, yung pagla-live din ng ating kasamang si Tads Daily, no, doon sa The Fixing Home by The Fixing Man, no, sila ni Idol Corix Man, no. Panoorin natin yun. At ilalabas din natin dito po sa Millennial Online TV, News and Updates. At sabi ni Ma'am Elizabeth Sabanal, Yahoo, Idol Corix Man. At si Gerardo Banikid, ayan, OGP Together We Care. At sabi niya, wish you so much, Idol Corix Man. At yun, Ma'am Elizabeth Sabanal, miss ka na rin namin ni Tads Daily OGP USA, ayun. At si Philip Reyes Makaisa, ayan, loud and clear daw, sabi. At si Rolando De Samito, okay, maayos po ang dating sir. Ayan, si Ma'am Maylene Monteroso ay nanonood buhat pa ho sa Cagayan. Ayan, at yung ating kuya, si Kuya Marvin Dilloso ng Barangay Balangkas, no, dyan po sa Valenzuela City. At yan din si Kuya Flor Taginod, si Bro Flor Taginod, kumusta ka na Bro Flor Taginod, no, ng lungsod ng Maynila. At yan din si Kuya Dante Talavera, at si Renato Luso. Ngayon, shout out po, Admin Corixman, shout out daw. Ayan, dapat may prinsipyo tayo sa bawat isa. Tama naman. Siguro ko naman lahat tayo may prinsipyo bawat isa, no? Nga lang, minsan hindi pare-pares ang prinsipyo, may kanya-kanyang prinsipyo tayo. At si Di Marmar nanonood din, at ang aking cousin, si Goldie Garcia ng Caloocan, no, just po sa Bagumbong, Caloocan City. Sabi ni Corixman, tama daw, at nakakatakot na mga behavior. Ayan, totoo yun. Marami dyan nagkalat yung mga behavior. Ayun, si Christopher Antonio, nanonood sa atin. Magandang gabi sa iyo, Chris. At sa Fixing a Home by Fixing the Man. Ayun, yun po yung kanilang ni Kuya Tads Daily. No, panonoorin niyo po yan. Marami po tayong matututunan dyan sa dalawang magkatandem na yan. No? Mabuhay ka, Carosel Lopez. Sabi ni, si Kuya Reynaldo Lulu Moreno ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malamon. Magandang gabi sa iyo, Kuya Ray. Kailan ka mapapasyal sa akin sa studio? Hindi na tayo nagkausap. Sabi ko nga sa minsan mag-usap tayo at baka magkaroon tayo ng magandang pwedeng pag-usapan at mailabas natin dito sa Millennial Online TV, no? Si Kuyang Reynaldo Lulu Moreno po ay nasa palasyo, no? Doon po siya nagtatrabaho from local to national. Ayan. Sabi pa ni Corixman, naghihintay ang kulungan sa matatapang na tao. Correct. Maluwag pa kulungan. Naghihintay ang matatapang. Just sa yung kulungan, hinihintay ang matatapang. Kaya po sana mga kaibigan, mga katoto, mga kaganers, no? Huwag masyadong matapang. Ika nga, kailangan mahaba pisi. Kailangan may diplomasya para maayos naman lahat ng bagay kung may pagtatalunan. Hindi naman kailangan magbarilan, magsuntukan, magsaksakan, no? Ika nga makukuha sa magandang pag-uusap. No? Pwedeng makuha sa isang platitong mani at isang boteng beer. Di ba? Nauwi na sa beer tuloy. Hindi, yung sabihin, pwedeng magmerienda, mag-inom kayo ng soft drinks, so pag-usapan ko anong problema, yung dadaanin sa init ng ulo. Bakit hindi pangunawa at malasakit sa kapwa ang ikalat natin sa mundo? Correct. Yun dapat. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi. Ibig sabihin, bakit hindi yung ang ikalat natin, yung pangunawa, malasakit? Dapat yung ating mga namumuno, yan din ang sinasabi. Wala Sa parang namumuno sa atin, nagbabangayan din. Di ba? Paano gagawin natin? Nagbabangayan din sila dyan. Di ba? Kala natin nung una, unit team. Wala na. Gumuho, nagiba ang tinasabing unity team ngayon nagigibang. Kaya nga nagkaroon ng National Rally for Peace ang sektang Iglesia ni Cristo. Kami po, no?
para ipakita na hindi dapat magkabahabahagi, no? Ang ating gobyerno, ang tao, kailangan may pagkakaisa. Okay po na mga kaibigan, salamat sa iyo, Idol Corix Man, sa inyong Mabuhay Millennial 9 TV News and Updates, at maraming salamat din sa One Gun Pilipinas, nationwide o international na. Kahit siya, meron eh. Oo, isa na lang ang kulang eh. Yung mapunta sa atin, si Corix Man, at siyempre ang ating National President ng OGP, si President Asher Maghinang. At mabuhay din siyempre ang ating kasamang si Tads Daily ng OGP USA. Magandang gabi sa iyo, Tads Daily. At sa pagkakaisa, marami tayong magagawa, maglingkod sa kapwa-tao para sa kapurihan ng Panginoon Diyos. Ayun, hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan natin si Idol Corix Man. At magandang gabi rin kay Bro Enteng Diaz, si Kuya Teng Diaz ng Media Rider Eagles Club ng Central Luzon Region 45. Ayan. Bueno mga kaibigan, sa ngalan po ng ating technical engineer, ako'y magpapaalam muna at muli tayo magbabalik bukas para naman sa ating Dalo Barangay, at sa oras na 9:35 po ng gabi ay magpapaalam muna ang inyong lingkod at muli tayo magbabalik bukas. Muli, ako po yung naging kasama, naging katropa, naging kaganyas, Kuya Ate Muso, Prince of Eagles, Rosel Lopez. At sabi pa ni Corix Man, we will be there soon. Live po tayo sa programa mo, sir. Dapat lang, noon pa nga dapat eh. Dalawa kayo. Sabay na. Pagsasabay natin kayo dalawa ng ating President na si Asher Maghinang. Muli, ako po yung lingkod, Rosel Lopez, ang nagsasabing magandang gabi at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. At mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Hanggang na po tayo. Siya na dyan sa
kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys sa mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Hi, this is Pangilari ka doon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.